Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 1 Corinthians chapter 13, verse 13. Kaya't ang tatlong ito ay nananatili, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. And then basahin natin sa English Bible yung sinasabi po sa 1 Corinthians chapter 13, verse 8. Yung unang bahagi lamang po. Sabi po dyan, love never fails. So, today, pag-usapan natin, ano ba yung problema? Bakit maraming relationships ang hindi nananatili? At balik part 2 po ito ng pag-aaral natin yesterday. Siguro sasabihin ng iba, Pastor, baka naman hindi totoo talaga yung pag-ibig niya, kaya marami talagang nagkakaproblema sa buhay mag-asawa at maging sa mga relationship na nag-i-exist ngayon sa mundong ito. Well, kapatid, walang problema sa Diyos. Sabi nga dyan, love never fails Hindi po problema yung pag-ibig ng Diyos. Kadalasan po ang may problema po tayo. At hindi ko po pwedeng isa-isahin yung problema kasi napakarami po niyan. Titingnan lamang natin yung mga malalaking factors kung bakit po ang isang relationship ay hindi na itataguyod o nananatili. Sasagutin natin yung tanong na bakit maraming mga relationship ngayon ang hindi nananatili. So, unang-una yan, posible. Sa umpisa pa lang, hindi na tama. Kasi kailangan po God-centered ang relationship Ibig sabihin, Diyos ang pangunahin sa lahat at susundin natin yung kanyang salita. At ito po yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 6, verse 14. Huwag na kayong makipag-isa sa mga di sumasampalataya. Maaari bang magsama ang katuwiran at ang kalikuan? O kaya ang liwanag at ang kadiliman. So dito marami na kagad ang nagkakaproblema. Nakikipagrelasyon sa mga di mananampalataya. So yung mga kabataan dyan, manliligaw kahit sino lang. O di kaya naman makikipag-boyfriend, girlfriend, papasok sa relationship, hindi tinitignan yung pananampalataya na napakahalaga sa Biblia. Dapat po magkaisa kayo pagdating sa pananampalataya. Alam niyo po, yung isang relationship na hindi God-centered, hindi talaga yan magtatagal. Sa bandang huli, pangangatawanan nyo na lamang yan at magtitiisan kayo. Kapag nakapangasawa kayo ng di mananampalataya.